Dahil sa sobrang busy ko guys, ngayon ko palang may upload yung graduation ng anak ko. Anyway, maaga nga pala akong gumising dito kasi nga dahil maaga yung graduation ng anak ko. Sabi kasi dapat alas 6 pa lang ng umaga nasa school na. Dahil tulog is life, 7:30 na nga ako dumating yan. Nakala ko nga late na ako. Kala nga ni Chanel dyan, hindi ako darating kasi yung parents na patches binigay niya na sa iba at meron daw a-attend para sa kanya dahil ang akala niya nga hindi na makakarating ang daddy niya. Ano ba naman kasi yung kapatid ko na si Jong maaga pa lang dito na alas 5 pa lang ng umaga nag-chat na sa akin, nakapila na daw sila. Tapos nung tinawag ko siya 7:30 nakita ko nasa pila pa rin siya. Hindi nga talaga ako nagmadali dito guys kasi nga sabi sa akin ng isang kananay ng anak ko. Pinakalas na tatawagin daw kasi ang pilot section kaya okay lang talaga kahit malate ako. Ano ba naman kasi sobrang layo ng pinanggalingan ko guys. Imaginein mo galing pa ako ng buso-buso tapos tumakbo ko dito. Tapos dahil sa sobrang pagmamadali ko guys hindi ko na alam kung saan ko ipaparada yung sasakyan ko dahil nga puno yung parking ko tapos wala pa ako maparadahan. Kaya ginawa ko ipinarada ko sa kalsada yung sasakyan ko pero nasa gilid naman siya. Nga lang kasi habang nakapila ko dito guys ang pagkakamali ko nung iniwanan ko yung sasakyan ko na nakapark. Wala sa isip ko na magki-clearing sila dahil bawal nga yung mga nakapark sa kalsada dahil merong ang bisita na aatin. Kaya ng mga oras na to guys, tinawagan ako ng tao ko kasi nga doon yung sasakyan ko malapit na maklam. Dahil nga sa takot ko, nagpamadali ako. Ginawa ko guys, dali-dali akong pumunta rin sa sasakyan para kunin yung sasakyan. Pero ang problema ko kasi hindi ko alam kung saan ko ipaparking yung sasakyan. Yung parking nga kasi namin, hindi ka na makakapag-park dahil ang dami ng sasakyan. Tapos yung mga bato na tinatanggal dun sa pinagagawa naming bahay, ay doon din nila tinatambak. Kaya nga ang problema guys, ang ending, ako yung nawala ng parking. Kaya nga ginawa ko, dali-dali akong tumakbo kasi nga yung anak ko itatawagin na para umakyat dun sa stage. Akala ko nga hindi ko aabot, talagang sobrang nagmamadali ako kasi nga baka mamaya umakyat sa stage tapos wala ako. Dito nga isa-isa na silang tinatawag kasi nga paakyatin sila sa stage at tatawagin dito yung mga batang may karangalan. Chanel A. Lola, may karangalan. Grabe ganito pala maging isang magulang, sobrang sarap sa pakiramdam na makikita mo yung anak mo na aakyat sa stage. Tapos dito talaga ako maiiyak na talagang halos pigilan ko yung luha ko. Luliar Chanel Arroyo, may karangalan. Mga magulang Ginoong Marcelino at Ginang Hayden Luliar. Pangarap niyang maging isang sikat na artista. Sabi talaga yung pangarap ng anak ko, wala talagang ka-effort. Tingin mo kahit ako nagulat ako guys ng pag-akyat ko dyan kasi tinawag siya, ang pangarap niya maging artista. Tuloy nung kananay ng katabi ko, sabi niya, mana sa tatay, gusto rin maging artista. Artista yarn. Sabi ko naman sa kanila, hindi ko talaga hadlangan yung pangarap nila. Sabi ko sa kanila, mag-aral lang sila mabuti at kung saan sila masaya, doon talaga sila. Piliin nila yung mga bagay na alam nila makakapagpasaya sa kanila, yung hindi sila hinahadlangan sa mga pangarap nila. Kasi yung tipo na magulang na kung ano yung gusto ng anak ko, okay lang sa akin. Basta alam ko na makakabuti sa anak ko at alam ko makakapagpaligaya sa kanila. Dati kasi ang dami pangarap sa akin ng mga magulang ko at mga tita ko. Kaya lang naisa doon wala naman nakatupad kasi nga wala nang pagpaaral sa akin. Yung mga panahon kasi na gusto ko mag-aral, wala namang kakayanan yung mga magulang ko na mapaaral ako. Pero salamat pa rin sa Panginoon kasi nga yung mga tao na nasa paligid ko sila yung dahilan kung bakit naging successful ako sa buhay ko ngayon. Ito nga pala yung isang part talaga na nakakaiyak, yung kakanta na sila at magpapaalam sa isa't isa. After nga kasi ng anak ko gumraduate dito sa BN2, doon na siya mag-high school sa Dasma. Gusto niya nga sana sa Fatima. Sabi ko kung saan mo gusto, okay lang sa akin, walang problema. Kaya lang ang problema sa Fatima wala yatang high school. Kaya sabi ko sa kanya, sa Dasma ka na lang. Kaya sa mga followers ko at magulang na nakasama ko ngayong graduation ng araw na to, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pag-follow at pagsuporta kay Sugar Daddy. Din po yung dahilan kaya nagpapatuloy ako mag-vlog. Sa mga batang nagtapos ngayong araw na to, aral kayong mabuti hanggat may nagpapaaral sa inyo. Kasi balang araw pag naging magulang na kayo, papakinabangan nyo yung mga pinag-aralan nyo at makikita nyo yung halaga bilang isang sakripisyo ng isang magulang. Kaya habang bata kayo, enjoy nyo yung buhay. Sana lahat kayo balang araw ay maging successful.